Ika-30 kabanata, ang pagnanasang pumatay. Makikita na sa pagsisimula ng kabanatang ito, na nagmamakaawa ang isa sa mga kriminal na huwag siyang patayin ni Gang Tae-shik. Ngunit ayon dito ang utos sa kanya ay pahirapan muna ang mga preso bago patayin. Halata din sa mukha ni Gang Tae-shik ang saya nito habang nagmamakaawa ang mga kriminal. Samantala dumating naman sina Mr. Kim Sang-shik at nabigla sa kanilang nakita kung saan duguan ang nakahandusay na katawan ng dalawang preso, habang hawak ni Gang Tae-shik ang isa pa. Nagulat naman ito nang makita sina Mr. Kim sabay sabi na bakit nandoon ang mga ito, at naisip niya na marahil ay konektado ang mga kuweba, kung kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang dagger at pinugot ang ulo ng hawak niyang preso. Sinabi rin nito na marahil ang boss ay nasa kaliwang bahagi, kung kaya di na niya kailangan pang patagalan ang dapat niyang gawin dahil sa pagbabago ng plano. Naramdaman naman ni Sang Jin-woo at ni Mr. Song Chi-yul ang nakakakilabot na aura na tila gustong pumatay, na nagmumula sa kanang bahagi ng kuweba. Kung kaya nagmamadaling tumakbo ang mga ito, habang may pag-aalala sa mga kilos nila. Habang papalapit sila sa kinaroroonan ni na Mr. Kim ay naramdaman ni Jin-woo ang pag-atake ni Gang Tae-shik, kay Joo-hee kung kaya pinigilan niya ito. Binati naman ni Gang Tae-shik ang lakas ni Jin-woo, at ang matalas na pandaman na naging dahilan kung kaya napigilan nito ang supresang pag-atake niya. Tinanong ito ni Jin-woo kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon. Hindi naman ito sinagot ni Gang Tae-shik, sa halip ay sinabi nito na ang utos sa kanya ay huwag makipag-away sa iba, ngunit dahil sa ang B-rank killer na si Joo-hee ay sagabal sa kanya kung kaya tinangka niya itong unahing patayin. Ngunit dahil sa hindi niya inaasahang pangyayari kailangan niyang baguhin ang plano. Sa nakakatakot na tono, ay sinabi ni Gang Tae-shik na papatayin sila nitong lahat katulad ng ginawa niya iba pa nilang kasamahan. Galit na galit naman si Mr. Song Chi-yul at sumisigaw na sinabing bakit kailangang gawin iyon ng miyembro ng guild na tulad niya. Magkahalong kilabot at galit ang naramdaman ni Sang Jin-woo nang mapatingin ito sa mga nakahandusay at wala ng buhay na kasamahan nila. Napadako ang tingin niya sa nag-aagaw buhay na si Mr. Kim Sang-shik, na kasalukuyang naglalakbay ang alaala sa nakaraan, ang kanyang pakikipag-usap sa asawa at anak bago ito pumunta sa raid. Ganoon na rin ang pagpupumilit nitong mabuhay, dahil bukod sa pamilya niya ay maraming tao ang umaasa sa kanilang mga hunter. Lalo pa at isa lamang sa 1,000 tao ang nagkakaroon ng kapangyarihan habang isa lamang sa 5,000 mga hunter ang may mataas na antas. Mabilis namang inutusan ni Jin-woo si Joo-hee na gamutin si Mr. Kim Sang-shik, na mabilis namang sumunod. Ngunit pinatigil ito ni Mr. Kim dahil sa alam nito na huli na ang lahat, at hindi na siya kayang gamutin pa ni Joo-hee lalo pa at madami ng dugo ang nawala sa kanya. Galit namang sinabi ni Jin-woo na kailangan nitong mabuhay para sa kanyang pamilya, kailangan nitong mabuhay kahit anong mangyari upang patuloy niya itong kamuhian. Humingi naman ng tawad si Mr. Kim Sang-shik kay Jin-woo, at sinabing nais sana niyang humingi ng tawad ng nakayuko, ngunit sa sitwasyon niya ngayon mamamatay siya kung gagawin niya iyon. Bago pa tuluyang mawalan ng hininga si Mr. Kim ay humingi ito ng tawad kay Jin-woo. Galit na tinanong ni Jin-woo si Gang Tae-shik kung bakit nito ginawa iyon kay Mr. Kim. Pilosopo namang sinabi ni Gang Tae-shik na hindi niya alam, at maaaring dahil iyon sa mga halimaw na mula sa nagbukas na gate, na isang natural lamang na pangyayari. Sinabi pa kay Gang Tae-shik may naisip na siyang magandang kwento tungkol sa walang awang pagpatay na naganap sa dungeon, ngunit mukhang kailangan niya itong baguhin ng kaunti. Isinalaysay ni Gang Tae-shik ang naisip niyang kwento na sasabihin niya sa guild, kung saan nagtangkang tumakas ang mga kriminal, at matapos patayin ang mga kasamahan nilang hunter ay inatake ng mga ito si Gang Tae-shik, na abala sa pakikipaglaban sa boss ng dungeon. Ngunit dahil nga siya ay isang B-rank na hunter, hindi ang mga ito nagtagumpay at natalo niya ang mga kriminal, at mag-isa lamang siyang nakaligtas sa raid. Naayon pa dito ay tiyak na paniniwalaan ng mga tao sa labas. Galit na galit si Jin-woo na akmang susugod, ngunit pinigilan ito ni Mr. Song, at sinabi na hindi nito kakayanin si Gang Tae-shik. Kung kaya nagpresenta si Mr. Song na siya ang lalaban, at dahil nga isang B-rank na assassin si Gang Tae-shik alam niya na hindi niya ito matatalo sa bilis. Dahil siya ay isa lamang D-rank hunter na magician, kung kaya naman naisip niyang lumaban bilang swordsman, kaya hiniram niya ang espada ni Mr. Kim. Bagamat matagal na siyang hindi gumagamit ng tunay na espada sa pakikipaglaban sa tao,
Tiwala siya na kung matatamaan niya ito kahit isang beses ay posible niyang malaman ang kahinaan nito. Kung kaya inutusan niya si Juhi na bigyan siya ng buff, na agad naman nitong ginawa. Lumapit pa ng bahagya si Mr. Song upang hindi nito maiwasan ang kanyang mga atake. Bagamat alam ni Mr. Song na hindi epekto ang buff sa tulad niyang magician, nais pa rin niya itong subukan gamit ang kanyang kaalaman sa espada. Lalo na at isa naman talaga siyang swordsman. Ika-31 kabanata, Reawakened. Dahil si Mr. Song ay isang magician, kailangan niyang malaman ang pagkakaiba sa lakas, bilis at kakayahan nila ni Gang Tae-shik. Dahil kahit pang-aprotektahan siya ni Juhi ay tila sakay pa rin siya sa bisikleta na mabilis ang pag-pedal sa isang pakurbang daan, na kapag hindi niya na-control ang bilis ay maari niyang ikamatay. Mabilis na sumugod si Gang Tae-shik na nozangga naman ni Mr. Song, at sinabi nito na normal lamang na walang laban ang isang magician sa tulad niyang assassin. Kung kaya tama lamang na gumamit si Mr. Song ng sandata. At nang aasar na sinabi nitong, sa huli isa lamang siyang magician na kahit pa marating ang D-rank na level sa paggamit ng espada ay di pa rin siya matatalo. Namamangha namang nanonood si Jinwoo, dahil nasa sabayan ni Mr. Song ang mga atake ni Gang Tae-shik, at kahit pangaputol na ang isang kamay ay mahusay pa rin ang pinapakita nito. Ayon naman kay Gang Tae-shik magaling ang mga galaw ni Mr. Song, ngunit kahit pa nga may buff ay parang nag-e-ensayo lamang siya. Bagamat nakakasabay ito sa simula kay Gang Tae-shik, mas bumilis naman ang kilos nito, kung kaya sinikap ni Mr. Song na mas liksihan pa ang mga pag-atake. Sinabi ni Gang Tae-shik na mabilis at magaling si Mr. Song kaya tama lamang na gumamit ito ng espada kesa mahika sa pakikipaglaban, habang inatake niya ito na natamaan sa balikat. Ayon din dito na kung iisipin, wala ni isa mang magical swordsman sa mga hunters. Ginamot naman agad ni Juhi si Mr. Song na ikinainis ni Gang Tae-shik, kung kaya tinangka nitong atakihin si Juhi. Ngunit mabilis naman itong pinigilan ni Mr. Song kung kaya di ito natuloy. Sinangga ni Gang Tae-shik ang espada ni Mr. Song at sinabing mukhang hindi ito pangkaraniwang matanda lamang. Kung kaya sinagot ito ni Mr. Song at sinabi na hindi man halata siya ay mayroong S-rank hunter na estudyante, kung kaya hindi man makasabay ang kanyang katawan, ang kanyang kakayahan naman ay posible. Muling naiwasan ni Gang Tae-shik ang atake ni Mr. Song, at sinabing may limitasyon ang lakas na ibinibigay sa bawat tao. Ayon pa kay Gang Tae-shik ang magician na hunter kailanman ay hindi mapapantayan ang bilis ng isang kagaya niyang assassin. Mabilis at sunod-sunod ang atake na pinakawalan ni Gang Tae-shik, na hindi na naiwasan ni Mr. Song. At sinabi na kung iba ang makakalaban ni Mr. Song baka sakaling manalo ito. Ngunit kung pagbabasehan na lamang ay ang antas nila, bilang isang B-rank ay mas nakakalamang na siya, na maaring kahit ang mga galaw niya ay hindi makikita ng magician na kagaya ni Mr. Song. Lalapitan sana ni Juhi si Mr. Song upang gamutin, ngunit tumanggi ito. Naisip naman ni Gang Tae-shik na maaring natanggap na ni Mr. Song ang katotohanan na hindi ito mananalo sa kanya. Kung kaya naisip niya na wakasan na ang buhay ni Mr. Song nang walang hirap, ngunit ng akma na itong susugod biglang nagpakawala ng fire magic si Mr. Song. Ngunit sa kabila ng makapangyarihang apoy na pinakawalan niya hindi ito tumalab kay Gang Tae-shik. Kung kaya sinabihan nito si Mr. Song na hindi masama ang planong paglaban sa kanya sa pamamagitan ng espada at paggamit ng kapangyarihan sa ganoong pagkakataon. Tinanggap naman ni Mr. Song na wala na itong magagawa pa, sasaksakin na sana ito ni Gang Tae-shik ng sinangga iyon ni Jinwoo na ikinagulat nila, dahil sa bilis ng pangyayari. Galit na tiningnan ni Gang Tae-shik si Jinwoo, at tinanong kung sino ito at ano ang rank nito. Nasinagot naman ito ni Jinwoo at sinabi na siya ay isang E-rank. Lumayo ang di makapaniwalang si Gang Tae-shik. Nagulat din si Mr. Song at tinanong kung paano ito biglang nakarating sa harap niya at nasangga ang atake na iyon. Sinabi ni Gang Tae-shik na kung isang power type si Jinwoo posibleng makapaglabas ito ng ganoong lakas kahit pa isa lamang itong E-rank. Ngunit base sa bilis at reaksyon hindi ito normal na hunter. Katunayan dito ay ang 2 beses na pag-block nito sa kanyang mga atake, kahit pa hindi naman ito assassin tulad niya. Kung kaya naisip ni Gang Tae-shik na maaring nagtatago ito ng tunay niyang kakayahan, ngunit base sa reaksyon ni Mr. Song na mukhang matagal na niyang kakilala ay hindi rin ito isang false ranker. Dahil ang mga false ranker ay hindi pinapayagang mabuhay ang makakita ng kanilang tunay na kakayahan.
Kung kaya maaring isang reawakened si Jinwoo, sa sinabing iyon ni Gang Tae-shik nagulat din sina Mr. Song at Juhee. Kung kaya nasigurado nito na maaaring di pa nagtatagal mula nang ma-reawaken si Jinwoo. At naalala nga niya na kailan lamang ay may binisita ang kanyang amo na isang reawakened hunter na posibleng si Jinwoo. Sa pag-aakala na wala pang sapat na kasanayan si Jinwoo, sinabi nito sa mapanganib na tono na tuturuan niya ng leksyon si Jinwoo.